kaya ng isip ng tao na maisip at paniwalaan ay maaari ring makamtan. Parang hindi ka panipaniwala, hindi ba? Paano ba yon? Sapat na ang maniwala lang. Pero kung sasabihin ko sa'yo na ang tanging hadlang sa pagitan mo at tagumpay ay kung sino ang pinili mong maging. Naranasan mo na bang pakiramdam na palaging ang iba ang napipili ng tagumpay? Na kahit gaano ka magsikap, tila hindi dumarating ang pera, kaligayahan, at mga oportunidad. Ngayon, ibubunyag natin, batay sa mga aral ni Napoleon Hill at kapangyarihan ng batas ng atraksyon, kung paano baguhin ang takbo ng laro ng praktikal at napatunayan. Hindi mo maaaring makamit ang isang bagay na hindi mo alam kung ano yon. Pag-isipan mo ito. Sumakay ka na ba sa sasakyan at nagmaneho ng hindi alam ang patutunguhan? Siyempre hindi. Pero iyan ang ginagawa ng karamihan sa mga tao sa kanilang buhay. Gumigising sila, nagtatrabaho, nagbabayad ng mga bayarin, nagtatagal lahat ng walang malinaw na direksyon. At pagkatapos ay nagtatanong kung bakit hindi dumarating ang tagumpay. Paano ka mabibigyan ng universo ng isang bagay kung hindi mo alam kung ano ang gusto mo? Ang katotohanan ay matindi, ang tagumpay ay hindi para sa mga naghahangad lamang. Ito ay para sa mga nagdedesisyon. Ang magdesisyon ay iba sa maghangad. Ang maghangad ay pasibo. Ang magdesisyon ay nangangailangan ng pangako. Kapag malinaw mong naisip kung ano ang gusto mo, may nagbabago sa iyong utak at kilos. Nagsisimula kang makita ang mga landas na dati ay parang di nakikita. Dahil ang utak, kapag may layunin, ay nagsisimulang kumilos tulad ng radar. Naghahanap ito ng mga oportunidad, koneksyon, at mga shortcut. At ang pinakakamangha-mangha, ang mga oportunidad na yon ay palaging nandyan. Ang kaibahan ngayon ay handa ka nang makita ang mga ito. Ngunit maging tapat tayo. Karamihan sa mga tao ay nagsasabi na gusto nilang yumaman. Pero ano ba ang ibig sabihin nito? Gaano kalaki ang gusto mong kitain bawat buwan? Ano ang handa mong ibigay kapalit? Anong klase ng buhay ang nais mong mabuhay gamit ang perang iyon? Ilang oras sa isang araw ang gusto mong magtrabaho? Saan mo gustong manirahan? Sino ang gusto mong makasama? Nakikita mo ba kung paano ang gusto kong yumaman ay isang walang laman na pahayag kapag wala itong anyo, kulay, amoy, o bilang? Naranasan ni Napoleon Hill ito mismo. Nang siya ay bata pa, hinamon siya ni Andrew Carnegie na kapanayamin ang mga pinakamatagumpay na tao ng kanyang panahon at buin ang isang pilosopiya ng tagumpay. Pero may isang kondisyon, gagawin niya ito nang walang bayad sa loob ng maraming taon. Isipin mo ngayon, tatanggapin mo bang magtrabaho ng walang sahod ng maraming taon? Isusuko mo ba ang kaginhawaan, seguridad, at tatanggap ng pagtawa mula sa iba? Tinanggap ni Hill. Bakit? Dahil malinaw sa kanya ang gusto niya. Alam niya eksakto kung ano ang gusto niyang gawin, pag-aralan ang tagumpay, maintindihan kung paano ito gumagana, at maging isa sa mga pinaka-impluwensyang tao sa mundo. At nagawa niya ito. Hindi dahil sa swerte. Pero dahil ang kanyang layunin ay mas malakas kaysa sa anumang dahilan. At narito ang isang mahirap na tanong, ano ang gusto mo ng ganitong tindi? Kung hindi mo pa ito masagot ngayon, ayos lang. Pero hindi ito pwedeng magpatuloy ng ganito. Dahil hanggat malabo ang iyong pangitain, ganun din ang iyong mga kilos. Magsimula ka sa isang simpleng gawain, isulat ng detalyado kung ano ang gusto mong makamit sa susunod na 12 buwan. Maging tiyak. Huwag mong isulat na gusto ko ng mas magandang trabaho. Isulat mo, gusto kong maging leader sa isang kumpanya ng teknolohiya, may sahod na 45,000 piso kada buwan, may flexible na oras ng trabaho at posibilidad ng work from home. Iyan ang isang mapa. At gustong-gusto ng utak ang mga mapa. Ayon sa isang pag-aaral ng Dominican University, ang mga taong malinaw na isinusulat ang kanilang mga layunin ay may 42% pang mas mataas na tsansang makamit ang mga ito. Hindi ito mahika. Ito ay isang estruktura ng pag-iisip. Ina-activate mo ang mga bahagi ng iyong utak na responsable sa focus, memorya, at paggawa ng desisyon. At dito pumapasok ang isang karaniwang tanong, paano kung hindi ko alam kung ano ang gusto ko? Ang sagot ay, magsimula ka sa sakit. Ano ang mga bagay na hindi mo na gustong maranasan? Anong klase ng buhay ang nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa, pagkadismaya, at pagka-stuck? Gamitin mo ito bilang panimulang punto. Minsan, mas madali mong matukoy kung ano ang nagpapasakit sa iyo kaysa kung ano ang nagpapasigla sa iyo.
At kapag tinanggal mo ang mga bagay na ayaw mo, nagkakaroon ng espasyo para matuklasan ang mga bagay na tunay na mahalaga. Isa pang mahalagang punto, magtakda ng deadline. Ang isang layunin na walang deadline ay isang hangarin lamang na nagkukunwaring plano. Gusto kong magsulat ng libro ay walang kabuluhan kung walang takdang petsa ng pagtatapos. Ngunit gusto kong matapos ang aking libro bago sumapit ang Disyembre ay isang pangakong dapat tuparin. At ang pangako ay nakakapagbago ng mga kilos. Maaring iniisip mo, ngunit natatakot akong mangako. Paano kung mabigo ako? Hayaan mo akong sabihin ang isang matinding katotohanan, ang pagkabigo ng taong nagsusumikap ay palaging mas mababa kaysa sa pagsisisi ng taong hindi kailanman kumilos. Hindi mo mapagkakatiwalaan na magiging tama ang lahat ng iyong gagawin. Ngunit ang kalinawan ng layunin ang unang hakbang para maging isang tao na nagtatayo, hindi lamang nagtatagal. Tumingin ka sa paligid mo. Ilan ang kakilala mong namumuhay na parang autopilot? Sila ba ay nauubos na ang enerhiya sa pagtatapos ng taon pero hindi alam kung ano talaga ang kanilang nagawa? Hindi kailangang iyon ang iyong kapalaran. Maaari mong tukuyin kung ano ang gusto mong maranasan sa buhay. At kapag ginawa mo ito ng buong paniniwala, ang buong sistema ng iyong katawan, isip, at ugali ay magsisimulang magtrabaho pabor sa bisyong iyon. Kaya ngayon, sa sandaling ito, itigil mo ang lahat. Kumuha ng papel. Isulat ang iyong layunin. Kasama ang mga numero, mga takdang panahon, at mga emosyonal na dahilan. Dahil hindi sapat na malaman lamang ang iano. Kailangan mo ring maintindihan ang bakit. Iyan ang magpapatatag sa iyo kapag dumating ang pagod, pagdududa, at paghahambing. At darating ang mga yon. Ngunit kapag may kalinawan ka, magpapatuloy ka. Ito ang pundasyon ng batas ng atraksyon. Hindi ito basta pagnanais at paghihintay. Ito ay pagnanais ng malinaw, pagkilos ng may layunin, at pagkilos araw-araw na parang ikaw ay isang taong nakagawa na ng desisyon. Hindi tumutugon ang universo sa pag-aalinlangan. Tumutugon ito sa desisyon. Kung narating mo ito at naramdaman mong ito ay para sa iyo, hindi ito isang pagkakataon lamang. Ito ay dahil handa ka na. Ngayon, ang natitira na lang ay isang bagay, ang magdesisyon. Hindi mo inaakit ang iyong mga ninanais. Inaakit mo ang iyong pinaniniwalaan. At maaaring ito ang isa sa pinakamahirap na katotohanan na tanggapin. Dahil inaalis nito ang kontrol mula sa swerte at ibinabalik ito sa iyong mga kamay. Napansin mo ba kung paano ang iba ay tila ginagawa ang lahat ng tama, ngunit pa rin nila sinisira ang kanilang sariling pagkakataon sa tagumpay? Nagtatrabaho sila ng husto, kumukuha ng mga kurso, sinusubukan ang pagnenegosyo, ngunit may mga bagay na laging nagkakamali sa huli. Talaga bang malas iyon? O baka sa kaibuturan nila, naniniwala sila na hindi sila karapat-dapat na magtagumpay? Kahit hindi mo napapansin, patuloy na nagpapadala ang iyong isip ng mga senyales, at tumutugon ang universo sa mga senyal na iyon ng tumpak na parang matematika. Kapag paulit-ulit mong sinasabi sa sarili na hindi ka sapat, na wala kang swerte, na ipinanganak ka sa maling pamilya, literal mong pinoprograma ang iyong buhay upang patunayan ang mga paniniwala na iyon. Para itong nagbibigay ka ng mga utos sa iyong utak upang hanapin ang mga ebidensya ng iyong kabiguan. At siya ay nakakakita. Napansin ni Napoleon Hill ang ganitong pattern sa daan-daang milyonaryong kanyang nakausap. Nagsisimula ang kanilang tagumpay bago pa man dumating ang pera. Nagsisimula ito sa matibay na paniniwala, kaya ko. Karapat-dapat ako. Makakamit ko. At ang paniniwalang ito ay napakalakas na hinuhubog nito ang kanilang mga desisyon, ugali, at maging ang mga pagkakataong dumarating sa kanila. Ang isipan ay parang thermostat. Kung ito ay nakaset sa kakulangan, kahit ilang oportunidad pa ang dumating, hindi mo ito kusang tatanggapin o baka sirain mo pa. Ilang beses mo na bang nasabi sa sarili, parang napakaganda para maging totoo? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang napakaganda ay normal para sa mga taong nareprogram na ang isipan para umunlad? Naranasan ito ni Hill. Sa mga taon ng pagsusulat ng Think and Grow Rich, hinarap niya hindi lamang matinding kahirapan sa pera kundi pati na rin matinding laban sa sarili. Minsan ay muntik na niyang wasakin ang kanyang manuskripto dahil sa pagdududa at pakiramdam na isang impostor siya. Ngunit sa sandaling iyon, gumawa siya ng isang makapangyarihang desisyon, pinili niyang maniwala. At iyon ang nagbago ng lahat. Dahil ang paniniwala ay hindi isang pasibong damdamin, ito ay isang kilos ng pagsalungat sa pagdududa. Maaari mo ring gawin iyon.
Ngunit para dito, kailangang tuklasin mo ang mga paniniwala na sumisira sa iyo. Ano ang mga salitang paulit-ulit mong sinasabi sa sarili ng tahimik? Hindi ako kaya. Tamad ako. Hindi ako makakaalis sa buhay na ito. Gumawa ka ng mental na inventaryo. Ngayon, narito ang isang simpleng ngunit makapangyarihang gawain, palitan ang bawat isa sa mga salitang iyon ng isang malakas na bersyon. Sa halip na hindi ako makakalabas sa utang, sabihin mo, natututo akong umasenso. Sa halip na hindi ako sapat, sabihin mo, araw-araw akong nagiging mas mabuti. Maaaring tila katawa-tawa ito, ngunit hindi ito biro. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa neuroscience na ang mga positibong afirmasyon, kapag inuulit ng may intensyon, ay nagpapasigla sa mga bahagi ng utak na responsable sa aksyon at focus. Sa literal na salita, nagsisimula kang kumilos bilang isang taong naniniwala. Ngunit maaaring iniisip mo, maaaring sabihin ko ito ng 1,000 beses na kaya ko, pero hindi ko talaga nararamdaman. At ayos lang iyon. Sa simula, hindi mo talaga mararamdaman iyon. Dahil binabasag mo ang isang mental na pattern na itinayo mo sa loob ng maraming taon, minsan ay dekada. Para itong pagpapalit ng daloy ng ilog, makakaranas ka ng pagtutol. Ngunit kung magpapatuloy ka, bubuo ang bagong landas. Narito ang isang kawili-wiling datos. Ayon sa American Psychological Association, mahigit 70% ng mga taong nabubuhay sa ilalim ng linya ng kahirapan ay may negatibong pagtingin sa sarili pagdating sa pera. Iniugnay nila ang kayamanan sa pagkakasala, pagiging makasarili, o kahit pagtataksil sa kanilang mga halaga. Hindi ito isang aksidente. Ito ay panlipunang kondisyon. At maaari kang makalabas dito sa pamamagitan ng pagsisimula ng maingat na pagpili kung ano ang iyong paniniwala simula ngayon. Hindi mo kailangan ng ebidensya upang magsimulang maniwala. Kailangan mong maniwala upang makalikha ng mga ebidensya. Nagsisimula ang lahat ng pagbabago sa loob. Palitan ang si paano kung mabigo ako, ng si paano kung magtagumpay ako. Sabihin mo sa sarili araw-araw, hindi maiiwasan ang tagumpay para sa akin. Hindi bilang isang maganda lamang na pangungusap, kundi bilang matatag na desisyon. Isang deklarasyon ng digmaan laban sa mga lumang paniniwala na humahadlang sa iyo. Ngayon, may pagkakataon kang baguhin ito. Magsimula sa maliliit na hakbang. Mga afirmasyon sa umaga. Mga imbitasyon bago matulog. Mag-ingat sa mga pinapanood, pinapakinggan, at binabasa mo dahil lahat ng ito ay nagpapalusog sa iyong isipan. Palibutan ang iyong sarili ng mga tinig na nagpapalakas ng iyong kagalingan, hindi ang iyong mga limitasyon. Sapagkat ang mundo sa labas ay magsisimulang maniwala sa iyo kapag tumigil ka na sa pagdududa sa iyong sarili. Hindi mo hinahatak ang gusto mo. Hinahatak mo ang pinaniniwalaan mo. Kaya ang tanong ay, ano ang pinipili mong paniwalaan ngayon? Pumikit ka sandali at isipin, ikaw, namumuhay sa buhay na ninanais mo. Ang trabaho ng iyong mga pangarap. Ang sasakyan. Ang bahay. Ang kalayaan. Ang tamang mga tao sa iyong paligid. Nararamdaman mo ba? Naririnig mo ba ang paligid? Nakikita mo ba ang iyong sarili sa lugar na yon? Ngayon ang tanong, ilang beses mo itong ginagawa sa isang araw? Sapagkat ang tagumpay na nais mo ay hindi nagsisimula kapag ito ay nangyayari. Nagsisimula ito kapag tinuruan mo ang iyong isip na tanggapin ito bilang totoo. Ang pag-visualize ay hindi pantasya lamang. Ito ay paghahanda. Hindi kayang paghiwalay ng iyong utak ang imahinasyon sa totoong karanasan at pinatutunayan ito ng agham. Sa isang pag-aaral ng Harvard University, ang mga taong nag-visualize lang ng pag-ehersisyo sa piano sa loob ng ilang linggo ay nag-activate ng halos parehong bahagi ng utak na nag-activate sa mga taong aktwal na nag-practice. Ano ang ibig sabihin nito? Na ang iyong isipan ay lumilikha na ng mga koneksyon, mga gawi, mga tugon, at kahit mga damdamin bago pa man mag-react ang mundo sa paligid mo. Kaya araw-araw, kailangan mong maglaan ng oras upang maranasan muna ang iyong tagumpay sa loob ng iyong sarili. Hindi sapat na hangarin lamang ang bagong realidad, kailangan mo itong maranasan sa isip na mayaman sa mga detalye. Damhin ang manibela ng bagong sasakyan. Ang amoy ng iyong magiging bahay. Ang emosyon sa pagtingin sa iyong bank account na may halagang palagi mong pinangarap. Mas malinaw ang imaheng ito, mas malakas ang kapangyarihan nito. At hindi ito labis na pahayag. Ito ay neuroplasticity. Hinuhubog mo ang iyong utak upang kumilos na para bang ito ay totoo na.
At hulaan mo kung ano ang nangyayari kapag naniniwala kang pag-aari mo na ang isang bagay. Kumilos ka ng may tiwala. Tumigil kang makipagnegosasyon sa pagdududa. Ngunit paalala, ang pag-visualize ay hindi kapalit ng pagkilos. Ito ay naghahanda, nagbibigay inspirasyon, at nagtuturo. Ngunit hindi ito ang kumikilos para sa iyo. Parang pagtingin sa mapa ng isang lungsod bago umalis ng bahay, ginagabayan ka ng mapa, ngunit ikaw ang nagmamaneho. Kaya bawat matapos kang mag-visualize, tanungin ang sarili, ano ang susunod na hakbang na kaya kong gawin ngayon, gamit ang mga meron ako? At pagkatapos gawin mo ang hakbang na yon, maaaring maliit lang ito. Maaaring tila walang kabuluhan. Ngunit ito ang kilos na nagsisimulang bumuo ng tulay sa pagitan ng iyong isip at ng iyong realidad. Si Napoleon Hill ay nagsalita tungkol dito bago pa man ito mapatunayan ng agham. Inilahad niya na ang mga pinakamatagumpay na tao na na-interview niya, tulad nina Henry Ford, Edison, at Graham Bell, ay lahat gumagamit ng uri ng pag-visualize. Nakikita nila ang kanilang mga sarili na handa. Nakikita nila ang kanilang mga sarili na masagana. Nakikita nila ang kanilang mga sarili na nagtagumpay. Bago pa man makita ng iba ang anuman sa kanila. At si Hill mismo ay gumamit din ng ganitong practice. Sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay, nang siya ay nalugi, nawala ng pag-asa, at walang direksyon, nag-isa siya sa katahimikan at iniisip ng detalyado kung paano makakaapekto ang kanyang libro sa mundo. At ilang taon pagkatapos, ang mismong librong iyon, ang Think and Grow Rich, ay nakaapekto sa milyon-milyong buhay kabilang na ako, marahil ikaw, at marami pang iba. Hindi ito nangyari ng walang dahilan. Ngunit nagsisimula ito sa iyong isipan. Marahil iniisip mo ngayon, paano kung isipin ko ang lahat ng ito at walang mangyari? At tinatanong kita, ano ang mawawala sa iyo kung susubukan mo? Ano ang mawawala kung sisimulan mo ang araw na puno ng mga posibilidad sa halip ng mga problema? Dahil karamihan sa nakikita natin ay mga taong nagsisimula ng araw na parang talo na. Iniisip nila ang mga pila, trapiko, pagod, pagkabigo, paghihigpit at hulaan mo. Ganito nga ang kanilang nararanasan. Ginagamit mo ang iyong isip para iguhit ang bukas, gusto mo man o hindi. Ang kaibahan ay kung gagawin mo ito ng may kamalayan o hindi. Gusto mo bang hayaang ang rutina ang magdikta ng iyong kapalaran, o kukunin mo ba ang kontrol sa pelikulang pinapalabas sa loob ng iyong isipan araw-araw? Ngayon, maaari mong gawin ang desisyong iyon. Simulan mo bukas. Gumising ka, ipikit ang iyong mga mata ng 5 minuto at makita ang iyong sarili na nagwawagi. Ngunit gawin ito ng buong lakas ng loob, parang totoo. Pagkatapos noon, gawin mo ang isang bagay na magdadala sa iyo sa tagpong iyon. Isang tawag, isang email, isang tala, isang ehersisyo, anumang aksyon na magpapatibay ng iyong direksyon. At gawin mo ito araw-araw. Gawing ritual ang pagsasanay na ito. Dahil kapag nagsimulang maniwala ang iyong isip, nagsisimulang tumugon ang iyong katawan, at ang universo sumusunod lang ito sa utos. Gusto mo bang baguhin ang iyong realidad? Simulan ito sa pamamagitan ng paglikha ng isang ligtas na lugar para dito sa iyong imahinasyon. Dahil kung hindi mo kayang maranasan ang tagumpay sa loob mo, hindi ka kailanman magiging handa na maranasan ito sa labas. Ang buhay na gusto mo ay nasa dalas ng enerhiyang iyong inilalabas. At kung hindi mo pa ito nauunawaan, marahil kaya lagi kang nagtatanong kung bakit hindi nangyayari ang mga bagay para sa iyo. Dahil habang nagigising ka na iniisip ang mga kulang, ang mali, ang nagpapainis sa iyo, inilalabas mo ang eksaktong panginginig ng kakulangan at kinikilala ng kakulangan ang iyong lagda. Kilala mo ba ang isang taong palaging nagrereklamo sa lahat? Na laging nagsasalita tungkol sa kung ano ang wala siya, kung ano ang meron ng iba, kung gaano hindi patas ang buhay. Ang taong iyon ay palaging napapaligiran ng mga problema, tama? At kahit may magandang mangyari, mabilis itong nawawala. Hindi ito malas. Ito ay enerhiya. Hindi tumutugon ang universo sa iyong mga salita. Tumutugon ito sa iyong panginginig. At dito pumapasok ang isa sa mga pinakamalinaw na prinsipyo ng batas ng atraksyon, ang pasasalamat. Kapag nararamdaman mo ang tunay na pasasalamat, hindi lang sinasabi kundi nanggagaling sa puso, para sa maliliit na bagay tulad ng mainit na kape, isang kaibigang nakinig sa iyo, ang bubong sa iyong ulo, nagbabago ng lubusan ang iyong emosyonal na dalas. Lumalabas ka mula sa mode ng kakulangan at pumapasok sa mode ng kasaganaan. At ang kasaganaan ay umaakit pa ng higit pang kasaganaan. Hindi ito teorya. Ito ay neurolohika.
Ipinakita ng mga pag-aaral sa Universidad ng California na ang mga taong may diaryo ng pasasalamat ay may mas mataas na antas ng optimismo, mas mahimbing ang tulog, mas kaunti ang pisikal na sakit, at mas produktibo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Na ang pagiging mapagpasalamat ay hindi lang maganda, ito ay isang estratehiya. Gusto mo bang mabuhay ng mas maayos, kumita ng higit, magkaroon ng mas mahusay na focus? Magsimulang magpasalamat araw-araw. Ngunit marahil iniisip mo ngayon, paano ako magpapasalamat kung lahat ay mali? Naiintindihan kita. Dahil naranasan din ito ni Napoleon Hill. Noong panahon ng dakilang depresyon, halos nawala sa kanya ang lahat. Siya ay ganap na bangkarote, ang kanyang pamilya ay nagkawatak-watak, at naisip niyang sumuko sa kanyang layunin. Ngunit sa halip na gawin yon, sumulat siya ng isang liham para sa kanyang sarili, kung saan inilista niya ang lahat ng magagandang bagay na nananatili pa sa kanyang buhay, ang pagiging buhay pa niya, ang mga kaalamang naipon, ang mga tapat na kaibigan, at ang pangarap na patuloy na naglalagablab sa kanyang puso. At dahil sa gawin ng pasasalamat na yon, muling sumiklab ang kanyang lakas, at naitulak siya na isulat ang isa sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pamana. Inilabas siya ng pasasalamat mula sa kadiliman. Nakikita mo ba ang kapangyarihan nito? Dahil habang karamihan sa mga tao ay nalulunod sa kawalan ng pag-asa kapag lahat ay tila bumagsak, ang mga tunay na nagtagumpay ay yaong nakakahanap ng dahilan, kahit na maliit, upang patuloy na maniwala. At narito ang isang mahalagang punto, ang pasasalamat ay hindi pagtanggap lamang sa kalagayan. Hindi ito ang pagpikit sa mga bagay na mali. Ito ay ang pagbubukas ng mga mata sa mga bagay na nananatiling matatag. Dahil kapag nakatuon ka sa mga bagay na gumagana na, pinatitibay mo ang iyong pananampalataya. At sa pananampalataya, kumikilos ka. At sa pagkilos, nagbabago ang lahat. Magsimula ka na ngayon. Kumuha ng papel o buksan ang tala sa iyong telepono at isulat ang 3 bagay na iyong pinasasalamatan ngayon. Maaari itong maging simple. Isang pag-uusap na nagbigay sa iyo ng ginhawa. Isang sandali ng katahimikan. Kahit ang pagiging narito, nakikinig sa mga ito, na may kamalayan na nais mo pa ang buhay. Isa na yon ng dahilan. At gawing isang ugali ito. Bago matulog, alalahanin ang 3 tagumpay sa iyong araw. Bago bumangon sa kama, isipin ang 3 magagandang bagay na mayroon ka. At sa tuwing mararamdaman mong galit, takot, o pagkadismaya, huminto sandali at humanap ng isang bagay, kahit ano, na maaari mong pasalamatan. Sa sandaling iyon, magbabago ang iyong dalas. At kapag nagbago ang iyong dalas, magsisimula ng umayon ang iyong realidad sa iyo. Dahil ang universo ay hindi tumutugon sa iyong pagdurusa. Ito ay tumutugon sa iyong enerhiya. At kapag naglalabas ka ng pasasalamat, nagsisimula kang maging isang magnet para sa lahat ng mga bagay na dati ay tila imposible. Ang sikreto ay ang pag-unawa na ang pasasalamat ay hindi lamang tugon sa mga bagay na naging maayos. Ito ang simula upang magsimulang maging maayos ang mga bagay. Hindi mo hinihintay na maging perpekto ang buhay bago magpasalamat. Nagpapasalamat ka at saka nagsisimula ang buhay na umayon dito. Dahil ang paraan ng iyong pagtingin sa mundo ay ganap na nagbabago kung paano sasagutin ka ng mundo. Kaya bago ka magreklamo sa mga kulang, subukan mong magpasalamat sa mga mayroon ka na. Dahil baka, marahil, hinihintay lang ng universo na kilalanin mo ang mga mayroon ka bago ka bigyan ng mga bagay na iyong hinahangad. Ang universo ay hindi tumutugon sa iyong mga nais, kundi sa iyong dalas. At ang iyong dalas ay tinutukoy araw-araw ng iyong mga iniisip, emosyon, at higit sa lahat ng iyong mga desisyon. Kapag malinaw mong tinukoy ang iyong nais, naniniwala ng buong puso na karapat-dapat ka, at kumikilos na parang ikaw ay papunta na sa iyong layunin, magsisimula ang mundo na tumugon sa iyo sa isang ganap na naiibang paraan. Kung ang mga ito ay may kabuluhan para sa iyo, kung may bumalot sa iyong puso, huwag kang titigil dito. Ang susunod na video na lalabas sa screen ay ang susunod na hakbang sa iyong pag-unlad. Dito, lalalimin mo pa ang iyong pag-isip at matututunan kung paano maging 1% na mas mahusay kaysa sa ngayon. At maniwala ka, ang 1% bawat araw ay nagbabago ng lahat. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito. Magkita tayo sa susunod na video. Sama-sama nating ituloy ang paglalakbay na ito.